Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko, galak ang hatid sa puso ko. Pagdating ka ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pagpupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagdating ka ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat takbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat, higit sa ating Panginoon, maging sa mga taga-ibang bansa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Lalo na dun sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Thank you, Lord. Magandang umaga. Diyan lang po kayo mga kapatid at narito po kami muli ngayong umaga sa araw ng Biyernes para sa panibagong pagtuturo muli na inyong mapapakinggan. Thank you, Lord. Kasama ko po si Minister Otan. Good morning po mga kapatid. Yan. Good morning sa daddy ko. O, ano ba doon? Good morning o good evening sa daddy Goni. Good afternoon sa daddy Goni sa Amerika, si Tita Amy. Sa mami ko sa Bulacan. Yan. Good morning. Gumaok. Tsaka yung aming prayer meeting dito sa Justinville. At si binabati ko rin si Kulay. Yan, Kulay. Good morning! Paano sa hapon ng good morning? Ohio. Gozaimasu. Gozaimasu. Oh, yan. Good morning. Sister Rita pala. Sister Rita. Lagi nagsusupport yan sa sa Gumaok. Sister Thank you, Rita. Hindi ko daw siya nabati noong nakaraan eh. Joke lang. Ayan, oo. Good morning, good morning. Kasama ko rin si Minister Boy. Babati po siya. Gandang umaga po mga kapatid. At salamat at kami po ang gamit ni Lord ngayon upang mahayag yung kanyang kaluwalhatian. Kaming tatlo. At ilagay mo po kami ron sa kalagayan na mga manggagawang walang dapat na ikahiya, bagkos mga tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige, Amen. pangunahan muna tayo ni Minister Otan sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa paggamit niyo po kami sa amin. Wisdom, knowledge, understanding, anointing, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin. Experience, especially, Panginoon, para lahat ng nais namin ibatid, maunawaan ng aming mga kapatid at masapamuhay namin. Sa aming pagtuturong tatlo, walang ibang matataas kayo lang po, Panginoon. At sa mga nakikinig, Lord, bigyan niyo rin po sila ng karunungan na nagmumula sa inyo para lahat ng aming sasabihin, maunawaan, maisapamuhay, para ang buhay namin maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige. Basahin muna natin itong verse of the week natin dito sa 1 Samuel 2:2. Yan, New King James Version. No one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. Amen. Minister Boy, ano po bang anong dating sa inyo niyan? Ay, iisa lang yung kaisahan ng Diyos na wala siyang makakapantay, walang pwedeng itulad. Siya lang yon. Amen. Siya yung batong matibay, batong panulukan, subok, matatag, at maasahan. Amen. Minister Otan. Yun din. Wala ka ng ibang hahanapin pa. Nasa Kanya lahat. Amen, amen. Ako para sa akin yun sa salitang natatangi at walang katulad at walang kagaya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, bati muna tayo dito sa mga maagang nakasubaybay dito sa ating Good Morning, Jesus. Thank you, Lord. Una-una yung aking kapatid, Sister Jackie, diyan sa Manggahan. Siyempre, binabati ko na rin yung prayer meeting diyan sa Brookside, ang aking mga mahal sa buhay. Kala ko ba meron kang tanong? Pagtapag yan, yung question natin, pagpasok na nung ating Question mo na para question na. Sige. Thank you, Lord. Sige, Minister Rotan, ano po ba nga yung ating Pag ano po ba? level daw natin yung wisdom na galing kay Lord, anong level na tayo? Mga kapatid sagot-sagot po kayo. Ulitin ni Minister Rotan yung tanong. Kung ile-level daw natin yung karunungan natin, anong level na raw tayo? Ayan. Amen, amen. Thank you. Anong level nga ba? Sabi nga riyan anong level natin, tinatawag natin na antas ng katalinuhan na meron tayo? IQ ba yun? IQ? Oo, IQ. Oo. Ano ba yung IQ, Minister Otan? Ayan, ano sabi dyan? Intelligence quotient. Sabi nga, Tinatawag na EQ. EQ. Sama nyo na rin sa tanong. Emotional. Mga kapatid, sagot-sagot kayo Para sa inyo, kayo na rin makakasagot kasi niya mga kapatid base dun sa katalinuhan, kaalaman na meron tayo, anong antas ng katalinuhan na meron ka? Yan. Minister Boy, ano ba para sa iyo? Hindi ko mataasa Hindi. Kay Lord lang nagmumula. Yung Yung IQ ko wala talaga. Di ba kasi marami nagsasabi, 99% ang IQ. Talaga ba? Pero para pag tinignan mo. Kaya nga gaya ng sabi ko, kanya-kanya tayo ng kaalaman, kanya-kanya tayo ng bilang kung anong meron ka
na tinatawag na sabi nga antas ng katalinuhan. Thank you, Lord. Ayan. Basahin ko na yung mga maaga rito. Marisa Ruraldo. Thank you, Lord. Happy watching. Sister Carmen Mahia. Yan. Thank you, Lord. Good morning din kay Sister Lorna Rosilio Pehi. Siyempre, ang ating mga taga-Sampabian, Sister Rosebel Katabay. Thank you, Lord. Katabay Hugo. Yan. Thank you, Lord. Ang aking kapatid dyan sa may St. Joseph, Sister Rose Iwata. Thank you, Lord. Sister Melby Tungkab ng ating Bagyo. Ating kapatid dyan sa may Quezon City, Sister Evelyn Amutan. Good morning, good morning. Thank you, Lord. Sister Minda Gonzales. Good morning din. At yung nasa hala-hala kahapon nakasakasama ni Minister Jeff, Sister Josie Nacional. Thank you, Lord. Ano? Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Kaya yung grupo ng East, si Lola Peli, Sister Marlene, Sister Lori, Sister Nora Kalingo. Thank you, Lord. Mr. Rota, may babatiin ka ba? Wala na. Wala na. Thank you, Lord. Sister Nida Manigba, Sir Elardino. Good morning, good morning. Brother Joseph, ayan. Bibe, ng ating manggagawa dyan sa likod. Thank you, Lord. Oo. Welcome back, Pastor Alex at yung Sister Ria at yung mga kasama ng ating kapatid na si Pastor Alex. Oo. Thank you, Lord. Salamat dun sa kaligtasan ng kanilang pag-uwi. Safe travel. Yes, amen. Malaking bagay yun. Oo, hintayin nyo yung kanilang patotoo. Kung ano yung experience sila. Naku, kahapon sobra-sobra yung kanilang kaligayahan magkwento at alam ko, tayong lahat mababahagian ng kanilang mga experience dun sa Ang nakakatuwa doon, bawat area may kasama kasi may taga Makati, may taga Quezon City, meron taga East. Oo, thank you, Lord. At kasama nga rin din yung mag-asawang Brother Bernie at si Sister Bibian at kanyang isang anak. Brother Edward Patrick Bisite, good morning. Ayan na ang ating Lady in Red. Good morning, Comfy family. God bless us all. Sister Rita Manggao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan. Oo. Sister, oo. Alam naman yan ni Brother Patrick nasa Bacolod ang kanyang nanay. Sister Maylene P. Aquino ng ating Los Baños. Siyempre ang ating manggagawa sa Sampabian. Sino pa nga ba yan? Si Minister Andy. Oo, Sister thank you. Judith. Sister Judith. Nanay, tawag dito? Nanay Soseng, ayan. Ayan, Nay. Good morning, good morning. Good Thank you, morning. Lord. Yan, Thank you, sa Pabian. Sila Sol, sila Sue. Ayan, thank you, Lord. Amen. Nanay Nanay Selly. Ayan, Thank you, Lord. Lahat ng tiga Sampabian at sa Norte. Oo. Yung taga BSSMAI, mamaya po andyan ako mga kapatid, Sister Nida, Teacher Mai. Oo. Ayan, sige. Thank you, Lord. Recap tayo mga kapatid, gaya nung ating last week. Oo, thank you, Lord. Kung mapapansin nyo ang pagtuturo ni Pastor Fred at ni Sister Nilda about dun sa 1 Samuel na alam naman natin pag sinabing who is Jesus in the Bible, in the Old Testament, yung tinatawag natin pag sinabing 1 Samuel and yung tinatawag nating Jesus the Rock. Oo. Pinagpatuloy nila nung Monday yan, at binigyan nga ni Pastor Fred yung meaning nung 5 smooth stone. Oo. Pero yung pinakauna nga doon yung word na binigay, yung sa John 3:16 kasi swak na lahat doon yun Amen. Oo. Yung pangalawa, nung Tuesday, continuation po about communicable attributes of God, pagtuturo po ni Pastor Rapi at ni Minister Ernie. Ayun yung tinatawag nating about merciful. At yung scripture na binigay nga nila, yung Matthew 5:7, ang sabi po doon, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. And then, last Wednesday, ating Bible study, alam naman natin, pagtuturo about prayer. Ayun, napansin nyo, ang nagturo po ay si Minister Dodi. Yun po yung pagtuturo niya dun sa 2 Samuel 23. Oo. And then kahapon,
Yung pagtuturo naman about love, pagpapatuloy about communicable naman yan, na tinuro naman ni Pastor Simple at ni Sister Jen. Yung nga yung tinatawag dun sa 1 John 4, 7 and 8, yung tinatawag nating about love. Oo. Ngayon, itutuloy po ang pagtuturo about communicable attributes of God. Sisimulan po ni Minister Otan. Oh, Minister Otan, ulitin nga natin yung question. Sige, para makasagot-sagot sila. Pag ni-level daw natin yung IQ natin sa pagiging Kristiyano, anong level na? Oo, anong level na? Kayo na rin makakasagot niya mga kapatid ha. Antay-antay po kami at babasahin namin ang inyong mga sagot. Ayan. Dito na tayo sa ang ating pag-aaralan na communicable ng ating Panginoon dito sa ito po yung wisdom. Wow. Ayan. James chapter 3 verse 17. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. This is the message of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob nyo. Ayan, dito na tayo sa wisdom. Ano bang pinagkaiba ng wisdom and knowledge? Yung wisdom galing kay Lord. Yung knowledge na papag-aralan, natututunan. Yes. Kaya sabi dito, yung karunungan, saan daw nagmumula? Kay Lord lang nagmumula ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Yung karunungan kasi ng ating Panginoon, dito sa Psalms 147, verse 5, ano sabi dito? Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niya ay karunungan, hinding-hindi masusukat. Kaya nga sabi ko pag nilevel yung ating karunungan, may level yan. Pero yung karunungan na nagmumula kay Lord, hindi mo kayang sukatin. Bakit? Kasi nung likain niya ang langit at lupa. Meron nga dito sa Psalms, dito po sa salita ng Diyos sa Psalms 104, verse 24, sa daigdig, ikaw Yahweh, kay rami ng inyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito'y nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos, kaya tayo ngayon lahat nagbe-benefit. Amen. Yun ang karunungan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi kayang sukatin. Ngayon, sabi dito, tinignan ko dito yung wisdom. Dito sa King James Version, yung define wisdom. Pag dinefine mo yung wisdom, sabi dito, is the combination of three things. Tatlo. Yung wisdom, combination, di ba? Wisdom galing kay Lord. Sa definition ng New King James Version, sabi dito, three things. Ano to? Knowledge, understanding, and righteousness. Kaya doon sa binasa natin, di ba? Karunungan na nagmumula kay Lord, sabi dito, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan. Kamusta na ba ang ating mga kanya-kanyang buhay? Di ba? Pag nilevel natin yung ating isip, nakakasunod ba tayo dito? Di ba? Pag tinignan natin, malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa gawa ng mabuti, hindi nagtatangi, walang kinikilingan, at hindi nagkukunwari. Kaya sabi dito, combination dito ng understanding, sabi dito, knowledge, understanding, and righteousness. Sabi dito, pag tinignan mo kasi, meron ding wisdom na hindi galing kay Lord. Oo. Meron ding wisdom na hindi galing kay Lord. Doon sa binasa natin sa James 3, doon sa 14:15, sabi dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kung hindi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Kaya pag tinignan natin dito, kamusta ba ang level natin
ng ating karunungan, ng wisdom natin. Di ba? Parang pag tinignan mo, nakakapamumuhay ba tayo ng malinis? Di ba? Baka mamaya, meron pang inggit. Di ba? Meron pang makasarili. Kaya pala ang mga Kristiyano hindi makasarili. Kaya pala ang mga Kristiyano laging bigay ng bigay. Pag tinignan mo, hindi naman ganun karami ang pera, pero yung pagbibigay nila parang hindi mauubos. Pero yun yung talagang sikreto na hindi mauubos. Na yung pagpapalang na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung karunungan. Ngayon, sabi dito, paano raw tayo magkakaroon ng karunungan? 3 biblical instruction for how to get wisdom. 3 principle. Kasi kay Solomon, sabi dito, getting wisdom is challenging process. Getting wisdom is challenging process. Diba? Nasa proseso. Kasi sabi dito sa mga ngaral, sabi sa salita ng Diyos dito sa mga ngaral 7:23, sa lahat ng bagay ay sinubo ko ang karunungan sa pagkaakala ko'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Kaya parang alam mo, sa tingin mo, yun yung karunungan, hindi pala. Kaya sabi dito, paano natin makukuha yung karunungan? Ibinibigay ni Lord yan. Pero sabi, process, kailangan tayong makapamuhay at maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya meron ako ditong 3 na biblical instruction for how to get wisdom. Una sa lahat, siyempre, yung fear of God. Kailangan may takot. Solomon says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba sa Proverbs 9, verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kailangan magkaroon ka ng takot. Hindi yung takot na, naku, pag hindi ka nakasunod, paparusahan ka ni Lord. Pag hindi ka naka-attend, paparusahan ka ni Lord. Pag nakagawa ka nito, hindi ganong, hindi takot na yun. Yung reverential fear, na may takot ka na gumawa ng hindi nakalulugod kay Lord. Yun yung fear. Na pag ganoon pala yun, sabi doon, yun yung isang na masasabi natin na para natin magkaroon ng karunungan. Yung magkaroon ng takot, yung reverential fear na huwag gumawa ng hindi tama. Parang pag tinignan mo, parang meron kang isang gagawing hindi tama, hindi mo gagawin kasi alam mo, pag ginawa mo yun, malulungkot ang Diyos. Pag ginawa mo yun, pag tinignan natin dito, hindi magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba yung katulad nga nun, yung kay Joseph, yung kay Potiphar's wife, di ba? Pag tinignan natin dito, ano sabi doon sa Genesis 39:7, sabi doon, sipingan mo ko. Di ba? Parang pag tinignan mo sa pang-isip mo, pag gano'n na, ang palay lumalapit, di ba, Brother Boy, nung araw, di ba, parang ang hirap. Pero para ngayon na kay Lord na, di ba, ikaw nang iiwas. Kasi alam mo, may takot ka na. Alam mo, hindi kay Lord yun eh. Hindi karunungan yun eh. Ang karunungan, kailangan, sabi doon, magkakaroon ka ng takot. Natakot na gumawa ng hindi tama. Kaya anong ginawa ni Joseph, di ba? Iniwanan. Kaya dito sa ating buhay, kailangan, sabi doon, para magkaroon daw ng karunungan na nagmumula kay Lord, kailangan una yung fear of God. Pangalawa, sabi dito, desires wisdom. Dinidesire, di ba? Sabi nga dito sa salita ng Diyos sa Proverbs 2:3, pagsikapin mong hanaping ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kaya sabi doon, dinidesire yan. Di ba? Kung paano mo dinidesire yung mga nagpipreach, nung araw nga, sabi ko kay Brother Boy, grabe naman to si Brother Boy. Kasi pag nag-preach siya, kabisado niya yung scripture. Dire-diretso, di ba dinidesire mo yun? Hinahangad mo yun. Ngayon, paano mapasa sa'yo yun? Hindi lang basta dinidesire. Ano daw? Study God's Word. Di ba? Kailangan pag-aralan mo, dili-diliin mo salita ng Diyos. Kasi sabi sa salita ng Diyos, sa Psalms 19 verse 7, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong lakas at ang mga tuntunin ni Yahweh,
mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Kaya pag tinignan natin dito, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Kaya sabi doon, kailangan, sabi, fear God. Pangalawa, dinidisar. Pinag-aaralan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya babalik ka doon sa pinagbasahan natin. Di ba? Doon sa verse na pinag-aralan natin, kailangan, ano sabi doon, para magkaroon ka ng wisdom, may malinis na pamumuhay, mahinahon. 'Di ba? Pag tinignan natin dito, ano pa yung nandoon? Mahinahon. Sabi dito, maibigin. Pag tinignan, mapagbigay. Kaya sabi dito, dinidesire yun para magkaroon tayo ng wisdom na galing sa ating Panginoong Hesukristo. At yung pangatlo, sabi dito, pray for wisdom. Sabi dito, 'di ba? James tell us sa James 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kaya pag tinignan mo, hindi lang dinidesire, hinihingi mo yung karunungan. Alam nyo, pagdating dito sa pray for wisdom, talagang ito ay parang na-experience ko to, Brother Bong. Na-experience ko to. Kailan ko to na-experience? Noong nag-aaral kami sa LTI. Noong nag-aaral kami sa LTI, sinabi ni Pastor na mag-aral sa LTI. Sa totoo lang, yan ang pinakaayaw na ayaw ko. Yung mag-aral sa school. Yan ang kinatatakutan ko. Tapos sabi ko, paano na kaya yan? Mag-aaral. Naku, nandyan yung memorization, ganito, mag-aaral lang ganito. Alam nyo, talagang tunay ang ating Panginoon pag hiningi mo. Eto na ngayon. Pag nag-aral ko doon, siyempre may exam. Yung pag-exam na ganun, nung araw, nung nag-aaral ako, hindi ako nakakasagot sa sarili kong exam. Ang lagi kong tinitignan yung katabi, doon ako kumukuha. Hindi galing sa karunungan ko kasi ayoko talaga mag-aral eh. Kopya lang ng kopya, tapos may kode ko. Ganun ako. Eto na ngayon, mag-aaral ng LTI nga. Eto na ngayon. Lord, paano ba yan? Mag-i-exam, hindi ko alam. Paano gayon? Sabi ko, kung mag-aaral ako dito sa LTI, tapos mangungopya rin ako, sino niloloko ko? Sarili ko niloloko ko. Kung mataas man yung makuha ko, dinadaya mo yung sarili mo. Diba? Pero pag tinignan mo, hiningi ko kay Lord, Lord, ang hingi ko nga kay Lord Lord, makapasa lang 78 o 79 sa exam. Hiningi ko yun. Pero totoo na, naranasan ko yung karunungan na pag hiningi mo sa ating Panginoon sa gaano magbigay. Alam nyo, nung nag-aral nga kami, pagtingin ko doon sa mga exam ko, hindi lang line of 7, may line of 8 din. Kaya sabi dito, paano tayo magkakaroon ng wisdom? Una, magkaroon ng takot. Iwaksi ang kasalanan. Pangalawa, idini-desire. At pag dinisire mo, hindi lang, Lord, gusto ko yan. Hindi lang dinidesire. Kailangan pinag-aaralan. Diba? Inuupuan. Sinusunugan ng kilay. Kasi pwede mo sabihin, si Brother Boy, ganito. Bago naman niya nakuha yon, bago niya na-memorize yung mahabang proseso. Naalala ko si Brother Boy, sabi ni Brother Boy, pag nagme-memorize daw siya, nakalagay doon sa motor niya sa harapan, totoo Brother Boy, isang papel, ilalagay niya doon, tapos i-memorize niya habang nagmumotor siya. Buti hindi na sumisemplang. Thank you, Lord. Kaya dito, sabi dito, 3. Kailangan magkaroon ng takot, dinidesire mo, pinag-aaralan mo, at sabi doon, pinagpe-pray mo. Thank you, Lord, doon sa pag-pray na yon. Thank you, Lord, medyo tumaas nga yung aking grade. At thank you, Lord, nakagraduate kami sa LTI. Ngayon, sabi dito, bakit kailangan natin ng wisdom? Kung bakit kailangan natin ng wisdom, kasi, sabi dito, to help you to see. Para makita mo yung buhay.
Di ba? Kasi kung wala kang karunungan na nagmumula kay Lord, pag may problema, pinarusahan. Pag may problema, may suliranin, pinahihirapan, pinababayaan ng Diyos, iniwanan ng Diyos. Hindi ganun. Pag may wisdom na galing kay Lord, makikita mo yung buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Di ba? Kaya importante yung may wisdom na galing kay Lord. Kasi makikita mo yung buhay. Bakit? Yung pangit na buhay, magiging maganda yung buhay. Bakit? Kasi Romans 8:28, sa lahat ng pagyayari, may magandang magaganap sa ating buhay. Di ba? Sa tingin mo, pangit. Pero kung wala kang wisdom na galing kay Lord, negative. Hindi mo makikita yung ganda ng buhay. Pero pag na kay Lord, makikita mo yung magandang buhay. At ito pa, ang may tutulong nito, yung benefits nito. It helps you to do right thing. Sabi dito, magiging matalino. Malalaman mo kung ano ang tama at mali. Bakit kamo? Kasi ngayon, di ba, yung mali, nagiging tama. Di ba? Kasi yung karunungan nila, hindi karunungan galing kay Lord. O, hindi nagmumula kay Lord. Kasi lahat ng nakasulat dito, ina-against nila. Sabi dito, yung benefits ng karunungan para malaman mo kung ano ang tama at mali. Kasi maraming tao ngayon, 'di ba? Yung babae, kapwa babae. 'Di ba? Nag-aasawa. Ano pa? Yung lalaki, kapwa lalaki. Oh. 'Di ba? Nagpapakasal na ngayon. Hindi tama yun. Ang nilikha ni Lord, babae at lalaki, mag-aasawa. Kaya pag meron kang wisdom na galing kay Lord, magkakaroon ka ng karunungan. Malalaman mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pag tinignan natin, sa totoo, meron din akong kapatid, Brother Boy, meron din akong kapatid na tomboy. Ngayon, pag tinignan mo nga, itong tomboy na kapatid ko, siya nagsusupply lahat. Ngayon, hindi pwedeng, kahit siya ang nagsusupply ng lahat, hindi pwede pa rin maging tama at maging mali yung tama. Sasabihin ko pa rin na hindi yan tama, hindi kami sang-ayon dyan, Sister Ana. Kailangan, ang nilikha ni Lord, babae at lalaki. Oo, wag mo ito-tolerate. Kasi minsan, pag siya na kumikita, siya na lahat supply, parang tanggap na. Di ba? Hindi, basta sabihin mo kung ano yung dapat mo sabihin na nasa Bible na hindi ka sang-ayon doon. Pero siyempre, hindi mo naman papaalisin. Ang gagawin mo, nandun pa rin sa poder, sasabihan mo, babahagian mo ng salita ng Diyos, nandun pa rin yung pag-ibig. At in the long run, makikita niya na hindi pala tama yan. Alam niyo bakit sabi doon, makikita mo yung tama? Kasi parang pag tinignan mo, yung sabi ko nga, yung mali nagiging tama. Bakit ka mo? One time kasi, pumunta ako doon sa mami ko sa Gumaok. Ngayon sabi doon, pagpasok ko doon sa bahay, dahil matagal ako hindi nakapunta, pagpasok ko sa bahay, sabi sa akin ng bata, sino ka? Sabi ko sa kanya, ikaw sino ka? Sabi niya, ako, daddy ko si ganito. Sabi ko, paano mo magiging daddy yun? Kapatid ko yun, babae yun. Nataranta yung bata. Umalis yung bata. Kaya pag tinignan mo, maguguluhan yung bata. Pero dapat alam niya na dapat ganun. Ganun dapat na hindi pwede mag-asawa yung babae sa babae. At sabi nga yung aming anak din, si Joel, Brother Bong, ano sabi ng aking anak? Daddy, ano bang tatawag ko doon? Tita o tito? Di ba nadadaya? Hindi mo pwedeng sabihin tito. Tita yun. Kaya sabi ko, tita ang tatawagin mo kahit anong mangyari, tita. Kaya yun, pinagpe-pray namin yun. Na alam ko, pagdating ng araw, maliliwanagan. At alam ko, si Lord naman ang kikilos. At ito pa yung panghuli, yung benefits. Sabi dito, yung right time, right people. Yung karunungan na nagmumula sa inyo, ituturo sa iyo kung saan ka pupunta. Sa tamang tao. At hindi lang yun.
yung right timing ng Diyos, ipagkakalo, perfect timing. Kaya minsan, pag meron kang gagawing isang bagay, maraming struggle, hindi yan para kay Lord. Pag meron ka isang bagay, pag hindi pa na nagaganap, merong divine delay. Oo. Kaya dito, sabi dito, ang benefits dito, yung ituturo sa iyo kung sino yung perfect people. At pag tinuro sa iyo yung perfect people, yung perfect timing, magaganap na yan. Alam nyo, thank you Lord nga kasi nung magtitesis yung anak namin, dito dinala. At yung dito dinala, dito sila nag-aaral. Alam nyo, bago sila mag-exam, dumating si Pastor Alex. Ang ginawa ni Pastor Alex, sabi ko, nak, punta kayo kay Pastor Alex, magpa-pray kayo. Nung pagpa-pray sa kanila ng thesis, pinag-pray sila, eto binigay. Yung James 1, verse 5, kurang ka sa karunungan, humingi ka kay Lord. Alam nyo, yung perfect timing, yung timing na yon na dito nila pagkaka-exam, tapos nakakuha sila ng tamang tao na kukonsultahan, at yung perfect time na ilang araw na lang, magtitesis na sila, magde-defense na sila, yung perfect timing, nakuha. Kaya ang nangyari, pasado sila. Kaya sabi dito, ito yung wisdom na galing sa ating Panginoon. Tandaan natin, may wisdom na galing sa demonyo. Ano yun? Yung mainggitin at ano sabi doon? Yung makasarili. Tandaan natin, kailangan ang mga Kristiyano ay mapagbigay. Kaya yung conclusion natin, lagi natin tatandaan, Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, Amen. mga planong hindi ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Ganun ang karunungan ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Yung binabanggit ni Minister Ota, sabi nga yung two kinds of wisdom. Wisdom from below and wisdom from above. Oo. Thank you, Lord. Kaya yung James 1:5 na yan, huwag tayong mahiya humingi kay Lord. Bagamat sadyang ang tao talagang kulang yan. Si Lord sagana magbigay at hindi nanunumba. Totoo yan. Buhay na buhay yung James 1:5 na yan. Thank you, Lord. O sige, basa muna ako ng bago ko batiin yung mga may kaarawan. Sabi nga rito ni Sister Rosebel Katabay Hugo ng taga Sampabian, True Minister Boy, ang karunungan ay nagmumula po sa Panginoon. Kaya wag natin palakihin ang ating ulo o maging mayabang. Para yata wala karunungan Oh. Minister Boy, ako yun joke lang, joke. Sister, ako to. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And then, sabi rin ni Sister Rita, gato. Siguro ako sa awa at grasya ng Diyos, 6 or 7. Di ba? Hindi pa niya masukat yung kanyang kaalaman na ang level ko. Ayon sa tingin ko, pero si Lord ang nakakaalam kung hanggang ilan o hanggang saan na talaga ang level ko. Amen. Oo. Thank you, Lord. Nakakatuwa itong mga ito pa, sabi pa ni Sister Rosebel ulit. Pati rin yung mga nakikipagrelasyon sa asawa ng may asawa daw. Hindi lang po yun ang makikipagrelasyon ka sa parehong kasarian. Oo. Kasi totoo yan. Excuse the word, kabubuhan na po talaga yan. Oo. Talaga, totoo yan. Thank you, Lord. Kasi may mga ganito tayong katuruan para itama at itama tayo doon sa mga maling ginagawa minsan natin. Thank you, Lord. Ayan, sige. Happy birthday. Today is March 24, 2023. Happy birthday kay Sister Mabel Wow. Castillo, Tita Tita. Mabel. Tita, happy birthday. Baka naman. Thank you Lord sa mga pasalubong mo natatanggap Oo, namin. thank you, Lord. Happy birthday. And then kay Brother Carding Manukay. Happy birthday.
birthday! May the good Lord doesn't take you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day! O sige, para sa ating repeat. Tama po ba? Repeat new song. Ang title po is Jesus, composed by Minister Ed Galletes, arranged by Brother S.J. Garcia, interpreted by Eunice Lorenzama. Pakinggan po natin mga kapatid. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Wala kang katulad.
Thank you, Lord, sa awiting Jesus na in-interpret ni Sister Eunice na apo ni Sister Rita. O ngayon naman po, mga kapatid, dyan lang po kayo. Ito na po ang pagtuturo mula naman kay Minister Boy. Thank you, Lord. Welcome po. Sige po. Basahin ko muna sa Kawikaan 19, verse 8. Ganito po ang nasasabi. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang mensahe po ni Lord, salamat po aming Ama. I-bless mo po ang aming mga aral na ipinadala mo. Thank you, Lord. So, ano raw ang level ng iyong IQ? So, kaya ko pinipilit yung EQ. Kasi yung IQ, ang batayan niya kadalasan, maaring pwede yung experience, pero kadalasan ang batayan ng IQ ay yung academic knowledge. Ang sabi ng 1 Corinthians 8:1, tayong lahat may kaalaman. Kaso yung kaalaman, yung knowledge pops up, but love edifies. So, ang pag-ibig ay nagpapatatag, nagpapatibay. At doon tayo dinadala ng wisdom. Amen? Ang wisdom ay more on our inner self. Ibig ng Diyos na magi tayong malusog sa buo nating katauhan. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen? At so, ang binabanggit dito ay yung ating inner being. So, kaya ipinapasok ko yung EQ. Kasi yung EQ, ang ibig sabihin niya ay emotional quotient ba yan? So, more sa iyong damdamin, sa iyong mga pagpapasya, sa iyong saloobin, hindi lamang basta kaisipan, kundi yung laman ng ating mga puso. Yun ang wisdom. Amen? So, kailangan ang puso ay magkaroon tayo ng tinatawag na a heart of wisdom. Wise, na katulad ng binabanggit sa Ephesians 5:15 hanggang 17, na ang sabi ron, mamuhay kayo, ingatan ninyo kung papaano kayong namumuhay. Mamuhay kayong matatalino. Sapagkat hindi katulad ng mga mangmang. Kasi masama ang takbo ng salibutan. Tapos, dinugtong sa verse 17 na huwag kayong maging mga hangal. Alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, hangal at mangmang, opposite yan ng karunungan. Amen? So, ang ibig ni Lord, tayo ay magkaroon ng karunungan. Magkaroon ng a heart of wisdom. Kaso, meron kang gagawin doon na pagsisikap. Ang nagsisikap na matuto sa sarili ay nagmamahal. Mahal mo ba ang iyong sarili? Sabi, ang nagpapahalaga sa karunungan, magtatagumpay. So kapag ka pala hindi ka nagsikap na matuto ng ating mga aral, yung sarili mo ang pinahirapan mo. Katagumpayan ang dulo, pero mas pinili mo ang kabiguan. Nasa sayo na yon. Pero tinuturuan tayo ni Lord ngayon. So, a heart of wisdom. Katulad ng sabi ng awit 90 verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Amen? Yun ang dapat na mapa sa ating lahat, a wise heart. Kaso, hindi naman yun ang kalagayang normal ng mga tao. Kasi yung puso natin, ang sabi nga ng Jeremiah 17 verse 9, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito ay magdaraya, walang katulad. At parang wala nang lunas yung kanyang kabulukan. So yan talaga ang likas na kalagayan ng mga tao. Magdaraya ang puso. Amen?
parang wala nang lunas yung kanyang kabulukan. So, tayong lahat nangangailangan ng bagong puso. At yan ay mangyayari lamang kapag ka ang tao, katulad ng naganap sa atin, tayo'y nakipag-isa kay Kristo. Kasi kay Jesus, nababago ang pagkatao. Nagkakaroon ng bagong buhay, nagkakaroon ng isang bagong puso, a new heart. Amen? Bagong buhay, bagong puso. A heart of wisdom. Yung dating matigas, pinalambot. Yung dating masuwayin, isang pusong masunurin ang ipinalit. Amen? Isang puso na ka-under doon sa control ng Holy Spirit, na pasasakop sa Espiritu ng Diyos. Ang isang puso na controlled by the Holy Spirit, laging sa itaas nakatingin yan. Amen? Ang isipan niyan ay laging makalangit. Medyo mataas na antas yan ng pananampalataya. Hindi ka na gaanong apektado ng kagandahan ng sanlibutan. Na-enjoy mo lahat ng bagay, pero makalangit. Amen? Kaya yan, yung puso na kontrol ng Espiritu ng Diyos, yan ay lagi nakatingin kay Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, na kung wala si Jesus, wala rin tayong lahat. Meron ba? Mic test. Hindi. May sumisenyas kasi si Sister Jesusa. Akin yan. Yung puso na nakapailalim sa kontrol ng Espiritu ng Diyos, ang nais niyan, laging kaniig si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. So, sabik yan sa mga aral. At hindi mo matatawaran yan. At kapag ka sabik lagi sa aral ni Jesus, ang isang tao, yung salita ni Kristo, ang maghahari sa kanyang puso. Mayamang maghahari sa kanyang puso. Masagana. Amen? At kapag ganyan ang buhay natin araw-araw, diyan mo mararanasan yung wise and understanding heart. Walang iba yang kundi wisdom. Amen? Mahalaga, magiging mahalaga sa iyo yung mga dating mong hindi pinapahalagaan. Mapapasayo yung puso ni Haring David, na lagi ay ibig sumunod sa Diyos kasi mahal niya ang kanyang mga utos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Amen? Kasama ko araw-araw ang iyong mga salita. Kaya ako'y dumudunong ng higit pa sa kaaway. Amen? Sa lahat ng aking mga guro, ang dunong ko ay higit, sapagkat ang aral mo at turo ang taglay ko sa aking mga puso. Higit pa akong marunong kaysa matatanda, sapagkat ang iyong mga aral hindi ko sinisira. Ano yan? Maiimbak lahat sa puso mo yan. Yan naman ay utos ng Biblia, na punuin ninyo ang inyong mga puso ng mga bagay na mabuti, marangal, malinis, mga bagay na totoo, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Yan ay napakahalaga. Kung ibig mo ng buhay na kinalulugdan ng Diyos, hindi mo kailangan magdunong-dunungan. Wala kang dapat na patunayan. Kasi wala ka namang pwedeng ipagmalaki. Kanina may binabanggit si Brother Ota na 99% na IQ. Nakarinig ka na raw ba ng ganong tao? Na walang ibang ipinagmalaki kundi yung kanilang mga accomplishment, achievement, na napag-graduate at lahat ng bata, lahat ng kanyang anak sa kanyang sikap, na napaunlad niya ang kanyang negosyo dahil sa kanyang talino. Pero hindi wisdom yan. Puro, excuse the word, yabang yan. Hindi, wala kang dapat, hindi mo kailangan magdunong-dunong, hindi mo kailangan magmalaki, hindi mo kailangan buhatin ang iyong bangko. Ang wisdom ni Lord, mapupunayan ng ibang tao mula sa iyo. Sa totoo lang, ang true wisdom,
Hindi lamang nagmumula sa aklat ni Haring Solomon, hindi lamang galing sa Proverbs yan. Ang pinagmumulan, the true source of wisdom is Jesus Christ. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabi ng 1 Corinthians 1:29, wala kayo bang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos sapagkat sa Kanya nagmula ang ating pakikipag-isa kay Kristo na ginawang karunungan natin. Kaya lamang tayo nakakaunawa ngayon. Ewan ko kung may graduate sa amin 3 rito. Kaya tinatanong ako kanina ni Brother Bong, yung aking IQ level, ano na ba? Hindi ko masagot kasi wala naman talaga ako noon, mula pa. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit mahal na mahal ko ang Word. Yan lang ang nagbigay ng halaga sa buhay ko. Ayaw ko rin mag-aral nung araw. Ayaw ko magbasa. Galit na galit ako sa pagmimemorya. Kaya ko lang natutunan lahat yan dahil nandito ako. Dahil kay Kristo. Amen? Na ginawang karunungan natin na sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ko natutunan na ako'y napawalang sala? By faith, lahat yan, by faith. Na ikaw ay napawalang sala, pinabanal, at naligtas sa lahat. Hindi lamang ng kaluluwa mo ang kaligtasan, kundi naligtas sa lahat ng iyong malalaking utang, sa iyong kaso, sa iyong masamang pag-uugali. Iniligtas ka ni Lord lahat yan. Hindi ba? Kaya, sino nagpaunawa sa inyan? Mga bisyo ko, wala namang nagbawal sa akin. Lahat puro pangunawa ang naranasan ko sa charismatic. Alam ko yan, karanasan din natin. Nakuha niyo po ba? Salamat na tapuno tayo. We are all surrounded by wise people. Amen? Mga tinuruan din ni Lord. Natutong tanda natin, walang ibang pag-asa na ang tao ay makakilala sa Diyos. Ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na ang mga tao ay makakilala sa Kanya ayon sa karunungan ng sanlibutan. Hindi sa karunungan ng mundo. Kundi inibig ng Diyos na siya ay makilala ng mga tao at maligtas ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na ating pinag-aaralan ngayon. Mabuting balita tungkol kay Kristo. Ngunit ipinalalagay naman ng marami na isang kahangalan. Para sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa kamatayan ni Jesus, kahangalan. Pero sa atin ng mga tinawag ni Lord, liyan ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen? Ayon sa nasusulat, sabi ng isang talata, ayon sa nasusulat, sisirain ko, sabi ng Diyos, sisirain ko ang dunong ng mga marurunong at pawawalan ko ng kabuluhan ang talino ng mga matatalino. O nasan ngayon? Saan ngayon? Nagtanong pa eh. Nasaan ngayon ang talino ng mga eskriba, mga nakakaalam ng kasulatan? Mga kapatid, wala tayong alam na lahat dito. Tangi ang wisdom na mula kay Kristo ang taglay nating lahat. Amen? Kaya alalahanin ninyo, nang tawagin tayo ng Panginoon, sino ba ang marangal? Sino ba ang maimpluwensya? Sino ba ang marunong? Sino ba ang makapangyarihan? Wala naman. Pero ang sabi ng Biblia, yung inaakala ng mga tao na kahangalan ng Diyos ay karunungan, higit sa lahat ng karunungan ng tao. Kaya ang sarap umasa sa Kanya, mga kapatid. At yung inaakala ng mga tao na kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit sa kalakasan ng mga tao. Mabait ang Diyos, mga kapatid. Sa Kanya lang mula lahat yan. Ang awit 90, verse 12, na nabanggit ko na kanina, teach us, O Lord, how short our life is, so that we may gain a heart of wisdom. Mapasa atin daw ang lahat yan. At yan ay nangyayari lamang sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sapagkat kay Kristo natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Uulitin ko, yan ay nakatala sa Colossus 2 verse 3. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. So, sa mga nabanggit ko, makikita nyo dyan na ang true meaning ng wisdom yung magawa niya, yung kanyang mga gawain sa pamamaraang ng karunungang mula sa Kanya. So tayo din, maraming meaning ang wisdom sa internet.
Kahit sa mga aklat, maraming meaning ang wisdom. Pero sapat yung aking natutunan dito sa ating community na wisdom is knowledge rightly applied. Sapat yun. Kailangan makita yung manggagawa lahat ng mga salita ni Lord na ating natututunan. Tangi kay Jesus lamang. So, habang ikaw ay malapit kay Jesus, habang ikaw ay nalalapit kay Jesus, mas nagiging tayong higit na marunong, much wiser. Amen? At mas naitatama ang mga bagay-bagay sa buhay kapag ka ikaw ay naka Jesus. Ano yan? Ang karunungan na mula sa Diyos ay bumabago ng buhay. Post ako sa Facebook kagabi. Ang word na ginamit ko ay John 3:36. Na ang pinananahanan ng anak, may buhay na walang hanggan. Pero yung hindi pinananahanan ng anak, walang buhay na walang hanggan. Bagkos ang mananatili sa kanya ay ang puot ng Diyos. So itinitle ko, Buhay na walang hanggan o Puot ng Diyos. Merong nag-comment na taga Quezon City, yung ating kapatid doon na teacher. Sabi niya, syempre naman buhay na walang hanggan. Para, buhay na walang hanggan o puot ng Diyos? Ang sabi ni ma'am, syempre naman buhay na walang hanggan. Para bang obvious naman Dalawa lang yung pamimilian mo. Hayag na hayag. Pero alam nyo ba, siguro kayo rin, wala naman tayong iba sasagot kundi eternal life. Kesa naman wrath of God. Pero alam ba ninyo na sa Biblia, sa John 3:19, mas marami ang pumipili ng wrath of God, nung puot ng Diyos. Naparito ang ilaw. Naparito si Jesus bilang ilaw na sanlibutan. Pero mas inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Karunungan ba yon? Matalino ba yon? Kahangalan yun mga kapatid. At hanggang sa ngayon, marami pa rin ang taong nasa ganong kalagayan mga kapatid. Amen? So, ang tunay na karunungan na mula sa Diyos, bumabago ng buhay. Inihiwalay niyan yung mga mangmang at hangal doon sa tunay na may karunungang mula sa Diyos na ating taglay ngayon. Napakahalaga niya, katulad ng nabanggit ko kanina. Kung ibig mo na maging masaya si Lord sa buhay mo, maging siyang malugod siya sa iyong buhay, kailangan mo magkaroon ng karunungan. Amen? Hindi naman ganyan ang buhay natin nung araw. Sa Ephesians 4:18, sabi ni San Pablo, huwag na kayong mamuhay na katulad ng hintil. Ibig sabihin, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Tayo yung mga hintil nung araw, nung wala pa tayo kay Kristo. Pagka sinabing hintil, ang synonym niyan ay pagan. Konti lang ang diferensya niyan. Mga walang pagkakilala sa Diyos. Amen? Pagka sinabing hintil, puno ng kamangmangan at katigasan ng ulo. So, imbis na matanggap, yan ang dati nating kalagayan. So, imbis na matanggap ang buhay na kaloob ng Diyos, nagdunong-dunungan, ang sabi ng Biblia, wala namang kabuluhan yung kanilang iniisip. Nag-iisip din, pero wala kabuluhan yung kanilang mga iniisip. Kaya tuloy, sila ay nagumon sa kahalayan at nawalan ng kahihiyan. Nabaliktad ang isipan. Yun dapat na ikahiya, yun ang ipinagmamalaki, katulad ko nung araw. Pagka nagkukwento ako ng tungkol sa mga pangbababae, mas malaki ang talo sa sugal, parang mas bida ka pa, marami kayo patatalo. Anong klaseng buhay yan? Miserableng buhay yan, mga kapatid. Tandaan natin, ignorance. Yun, pwedeng ignorance of the law, pero generally, ignorance excuses no one. Amen? Ang nagsisikap na matuto sa sarili ay nagmamahal. Kailangan natututo. Kaya
Sobrang aral natin dito sa GMJ, marami na pagpapala. Ngayon, lalo na rin sa mga aral ni Sister Ri. Amen? So, tandaan natin, pero merong mabuting balita, katulad ng nababanggit kanina. Pwede namang humingi sa Diyos. Kung kulang sa karunungan ang sinuman, humingi siya ay sa Diyos. Saan ba madalas ang problema ng tao? Sa pamilya? Pera. Sa pamilya, alam mo kung saan ako inaakay ni Lord? Matuwid na landasin, doon ako inaakay. James 1:19. Nung gulo-gulo pamilya ko, James 1:19. Sapat para maiayos ang buong buhay. Matutong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Isang talata lang yan, mga kapatid. Matuwid na landasin. Ang Diyos mismo magtuturo sa iyo ng landas na buhay ang hahantungan. At ibinigay niya sa akin ng James 1:19. Mga kapatid, kaiba, ang pera. Totoong napupuna ng pera ang lahat ng pangangailangan. Yan ay nakatala, sabi ni Haring Solomon sa Mangangaral 10:19. Napupuna ng pera ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya kapag walang pera ang mananampalataya, kawawa. Pero alam mo ba na pati ang pera nahihingi sa Diyos? Yan ang katotohanan. Mula sa di maubos-ubos na kayamanan ni Lord. Sa totoo lang, ang pera hindi gaanong, sa isang tabi lang yan eh. Kaso masyadong pinahalagahan ng mga tao. Alam niyo yung nakasulat sa dollar? In God we trust. May nabasa ako na nilagyan niya ng in this God we trust. Yung dollar na tinitingnan niya. Kapraso lang yun. Mabasa nga lang yun. Malukot lang. Hindi napapalitan sa iyo yun eh. Mga kapatid, matutunawa tayo. Tatandaan mo, hindi marunong magkait ang Diyos. Ito ang ipinagkakaloob sa atin. Hindi marunong magkait si Lord ng anumang bagay na mabuti para sa iyo. Mabuti ba ang pera? Para sa iyo yun. Para sa mga tapat sa Kanya, mga kapatid. Amen? Sa mga anak, ano ang problema mo? Para bang hinahanapan mo ng alab katulad ng sayo, hindi ganun ang nakikita mo. Tatandaan mo, kahit balibalik-tarin mo pa ang mundo, ang awit 127 verse 3, hindi mo babago na ang mga bata ay pagpapala, na ang mga bata ay kaloob ng Diyos. Basa-basahin niyo yan, mga kapatid. Minsan, nasa abroad yung aking isang anak, doon nandito yung kanyang pamilya, mag-high school na yung aking isang apo. Ang pangalan nun, Angel. Mag-high school na. Ngayon, ilang araw ng pasok doon sa Southeastern. Tapos, noong mga sumunod na araw, ayaw nang pumasok, parang may nambubuli yata ron sa school. Ayaw nang pumasok. Kahit napilitin ng kanyang mami, ayaw na. Halos nag-aaway na nga sila. Nung hindi na makayanan ng nanay, nagsabi sa akin, hindi ko naman kaagad kinausap. Yung timing lang na nagkita kami. Sabi ko, Angel, bakit binibigyan mo ng suliran ng mga magulang mo? Wala namang iniisip yan kundi para sa ikabubuti mo. Ayaw, talagang yung mukha niya. Talagang Tapos akalain mo, binigyan ako ng word ni Lord. Sabi ko sa kanya, Kako, Jel, alam mo ba na hindi ka lang ate, kundi ikaw ay angel. Ikaw ay kaloob ng Diyos sa iyong mga magulang. Ikaw ay pagpapala, hindi ka problema. Ikaw ay binigay ng Diyos para hindi maging problema, kundi pagpapala. Ikaw ay angel, ikaw ay anghel. Hindi ka lamang basta ate, kasi angel yung pangalan niya. Alam mo, pumasok yung bata. Ngayon, natutuwa ako. Nasa Facebook kagabi, binabasa ko. Pumapasok pa ng modeling. Kumandidato pa ng Miss Arellano. Nakakatuwa, mga kapatid. Kung wala ang karunungan ni Lord, saan ka kukuha ng mga ganyan na ipapahayag mo sa kanila?
Tandaan mo, ang karunungan ni Lord, nakahanda yan. Hihingin mo lang. Katulad ng binabanggit ni Brother Otang kanina, kilalanin mo ang Diyos. Mahirap kang magkaroon ng takot kay Lord. Totoo yun na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero minsan nakalulungkot na hanggang ngayon, matagal na tayong naka-establish na ang kompi. Ang tagal-tagal na natin, ilang taon na tayo, 40 taon na tayo mahigit. Pero still, ang dami pa rin nag-aalay-alay na mga sampagita kung saan-saang mga larawan, rebulto. Hindi takot kay Lord yun. Kung takot man kay Lord yun na inintindi mo, maling takot yun. Ang takot kay Lord na binabanggit sa Biblia, yung magkaroon ka ng mataas na pagpapahalaga sa Diyos. Kilalanin mo siya, magkaroon ka ng mahalaga. I-treasure mo ang Diyos sa iyo sa buhay. Yung Diyos na Espiritu, yung Diyos ng Biblia, yung Diyos ng ating mga ninuno. Amen. Napakahalaga niya. Kasi mahirap kang magkaroon ng karunungan kung wala kang takot sa Diyos. At mahirap kang magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos, mataas na pagkilala sa Kanya, kung hindi mo naman siya kilala. Kaya nga sabi ni San Pedro, sa inyong pananampalataya, idagdag ninyo, idagdag. Ang daming idadagdag. Idagdag ninyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, idagdag ninyo ang kaalaman. Napakahalaga niyan. Kailangang aral ng aral. Ang nagsisikap na matuto sa sarili ay nagmamahal. Mamahal mo ba ang sarili mo? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakadali. Pero magkaroon ka ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Kilalanin mo siya ayon sa pagpapakilala ng Biblia sa Kanya. Amen? Magkaroon ka ng tamang puso. Be teachable. Amen? Yung mga mapang-alipusta, pagka tinuruan mo, magagalit sa'yo. Pero ang isang may karunungan mula sa Diyos, pagka nakarinig ng aral sa'yo, didikit na sa iya, sasamahan ka na niyan. Gusto niya, lagi itinutuwid. Amen? Kaya salamat sa Diyos. At araw-araw, hahangarin mo ang karunungan mula sa Diyos. Ako'y tumanggap ng word sa Kanya pang year 2023. Sa Isaiah 50, verse 4, na ang sabi ron, ang makapangyarihang si Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin para palakasin ang mahihina. Kaya naman araw-araw, tuwing umaga, ako'y nasasabik sa kung ano ang ituturo niya sa akin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin ko lang po itong comment ni Minister Andy. Sabi rito, knowledge is different from wisdom. Totoo naman yan. Knowledge is acquired, but wisdom is a gift from God. But knowledge rightly applied is wisdom. O, ito naman yung tanong natin kanina. May sumagot, si Sister Noemi naman ng East. Level ko sa karunungan ng Diyos ay 7. Salamat na lang po sa mga salita na laging pinagkakalob na nagpapatatag sa akin na malaking pananampalataya na hindi kayang yanigin. Imagine. Yanigin pa ng kahit anumang mga pinagdadaanan na pagsubok at mga problema ay hindi na po ako naapektuhan. Naapektuhan pa at may kakontentuhan na po ako sa buhay ko. At masayang naglilingkod sa Diyos. Thank you Lord. Salamat sa karunungan na nagagawa ko na po at kababaang loob at kaunawaan. At nasa puso ko na po ang paghahari ng Diyos sa akin. Thank you Lord at thank you Lord na manatili lang talaga sa puso natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po natin nagagawa ang mga kabutihan sa iba. Salamat sa karunungan at mga tinuturo sa ating lahat. Kaya, oo, totoo yan. Thank you, Lord, kasi itong mga kapaliwanagan na ibinibigay sa atin na ito, bagamat isang bagay lamang ipinaiintindi at ipinauunawa sa atin na iba ang karunungan na meron tayo ngayon pag hiningi pa natin sa Panginoon at ito ay maraming karagdagan na ibinibigay ang ating Panginoon. Buhay na buhay ang James 1:5 na sabi nga humingi tayo. Oo, humingi tayo palagian sa ating Panginoon kasi siya ang magbibigay ng
tamang kaalaman sa atin. Totoo yun, yung conclusion ni Minister Otan sa Jeremiah 29:11. Thank you, Lord. Minister Otan. Yan, thank you Lord. Malelevel natin yung ating IQ. Doon sa binasa natin sa James 3:17. Kailangan, ano sabi doon? May malinis na pamumuhay, may hinahon, may ibigin, pagbigay, at may ibigay sa paggawa ng mabuti. Nandun nakalagay sa James 3:17. Kaya mag-gauge natin yung IQ natin kung naipamumuhay natin yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Tandaan natin, walang ibang nagbibigay ng karunungan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Wala kami niyan, pero sa awat grasya ng Diyos, Yes. dahil sa pamumuhay namin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos, thank you Lord, naipamumuhay namin at awat grasya ng Diyos, ninibigyan kami ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kami nandito, kaya kami nakakapagsalita, hindi dahil sa aming karunungan, dahil sa karunungan na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Final word, Minister Boy. Thank you, Lord. So, hintuan mo na yung mga pagsisikap. Mga sarili mong kakayahan. Kakapagod yan. Ano yan? Merong paborito akong word. Be still and know that He is God. Amen. Siya nagpasimula ng mabuting bagay. Hanggang sa buhay natin, hanggang tayo'y buhay, siya pa rin ang kumikilos. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Happy watching po sa lahat. At tomorrow po ang awit ng mga manggagawa. Thank you, thank you. God bless us all. In Jesus' name, amen. 2 Timothy